Mga kaibigan, kumusta? Ngayon matututunan natin kung paano lutasin ang linear equations na may isang variable sa isang video. Magpa-practice tayo gamit ang maraming halimbawa. May mga magiging napakadali, may iba naman na medyo mahihirap. Simulan natin ito. 5x ay katumbas ng minus 50. Ano ang dapat i-multiply sa 5 para maging 50, di ba? Kaya nakukuha natin, x ay katumbas ng minus 50 na hinati sa 5. Magkano ang dapat nating hatiin? Una, mayroon tayong negatibong numero. Tama? Kailangan yan. 50 hinati sa 5, magiging minus 10. Susunod na halimbawa. Medyo pangit ang pagkakasulat nito. X ay katumbas ng 13 hinati sa 52. Pwede kaya nating pasimplihin ito? 13 na i-multiply sa 2, magkano? 26. 26 na i-multiply sa 2 ay 52. Ibig sabihin, ang 52 ay may 4 na 13. Kaya hinati natin ang numerator at denominator sa 13, magiging isang kapat, di ba? O 0.25 kung mas gusto mo ang decimal. Meron tayong 1/2, tama? Minus 1/2 x ay siyam. Si x ay siyam. Siyam na hatiin sa minus 1/2. Una sa lahat, ano ang magiging sagot? Negatibo, 100%. Kung gusto mong gumamit ng calculator, karapatan mo yan. Pero dito, halimbawa, ilang tatlo ang nasa siyam? May tatlong tatlo, tama? Ilang 1/2 ang nasa tatlo? Magkano yun? 2? Oo. Kaya 2 times 3 ay 6. Tama? Minus 6. 58x ay katumbas ng 0. Ano ang i-multiply sa 58 para maging 0? Siyempre, 0 lang. X ay 0. Ang mga halimbawang ito ay napakasimple. Siyam na x ay katumbas ng 3. X ay 3 na hatiin sa siyam. Pwedeng isimplify ang numerator at denominator, di ba? Ganito. Hatiin sa 3. 3 hatiin sa 3 ay 1. Siyam hatiin sa 3 ay 3. 1/4. Sige, isusulat ko na lang dito. 3x ay katumbas ng minus 30. X minus 30 hinati sa 3. Una, may negatibong numero tayo kasi minus by plus ay laging minus. Minus 10, di ba? 30 hinati sa 3, magiging 10. Minus 10 ang sagot. Ito ay para dito. Ngayon, 2/4 ng x ay katumbas ng siyam. So ano ang nakukuha natin dito? X, siyam hinati sa 2/4. Ang gulo ng fraction natin. Pangit mo, di ba? Gawin natin ganito. Siyam na una, siyam ay pareho sa siyam na una, hinati sa 2/4. Kapag hinati natin, ano ang nakukuha natin? Narito ang mga ordinaryong fractions. Ano dapat gawin natin sa ikalawang fraction? Baligtarin. Siyam na una, ganyan. At binaligtad natin ito. Sa halip na 2/4, naging 3/2. So, siyam paramihin sa 3, magkano to? 27. Hatiin sa 2, 1 paramihin sa 2, 2. Ayun, maganda, 27. Kaya kayang gawing decimal to. Sige, simulan natin sa ordinaryong paraan. I-highlight natin ang buong bahagi kasi mas malaki ang numerator kaysa denominator. Ilan ba ang buong bahagi natin dito? 26, tama? 26 na hinati sa 2, magkano? 13 o 13/2. Positibo? Oo, positibong numero. Ngayon dito, 1/6 na pinarami ng x ay katumbas ng 1/4. Kawili-wili. Marami tayong operasyon na ginagawa ngayon. Naaalala mo pa rin ito, di ba? X, 1/4 hatiin sa 1/6. Isinusulat ko agad para iwas sa mahabang fraction. So, x. Ano ang gagawin natin? Binabaliktad natin ang pangalawang fraction, di ba? Ibig sabihin, gumuhit tayo ng mahabang linya. Ang 1/4 ay mananatili.
Ang yung mga sign ng multiplication, 6. Ang denominator na pupunta sa numerator, ang numerator na pupunta sa denominator. Kaya, 6 na ikatlo, tama ba? 1 times 6 ay 6, 3 times 1 ay 3. 6 na ikatlo, ano ang magiging sagot? 2. Positibo, positibo. Magsanay pa tayo sa mga linear equation na may isang variable. Ito ay isang interesanteng halimbawa. Kailangan nating ilipat. Iwan ang x sa isang bahagi at ang numero sa kabila, tama? Subukan natin ito. Halimbawa, iwan natin ang 48 dito. Dahil negative ang number, ilipat natin dito, magiging positive ito, tama? 3x, 48 ay katumbas ng 3x. X ay katumbas ng, ibig sabihin kailangan nating hatiin ang 48 sa 3. Kung wala kang calculator, pwede mong gawin ito. Halimbawa, 3 times 10. Magkano ito? 30. Tama? 30. 48 minus 30 ay 18. May natitira pa tayong 18. Ano ang number natin? 18 hatiin sa 3, magkano? 6. Tama? Sa huli, nagiging 16. Sa susunod na halimbawa, sa tingin ko, pwede nang gumamit ng calculator. Sige, gawin natin ito. Meron tayong minus 0.7x. Tama? 0.7x ay equal sa 65 minus 2. Tama? 65 minus 2. Magkano ang lalabas? 63. 0 integers minus 0.7x ay katumbas ng 63. X ay equal sa 63 divide sa minus 0.7. Siyempre, magkakaroon tayo ng negatibong resulta. 63 divide sa 0.7 ay 70 minus 70. Ito ang magiging equation natin. Tama? Sige, ngayon ang susunod. Minus x ay equal sa 47 minus 4. Ibig sabihin, inilipat natin ang 4 sa kabila. Tama? Lumipat ito sa madilim na bahagi, kaya nagbago ang sign. Minus x ay equal sa 47 minus 4. Magkano ito? 43. Nakakatuwa. Hindi na pala natin kailangang mag-compute, pero nakuha na natin ang minus x. Kung hinati natin ang dalawang bahagi ng pantay sa magkabilang panig o paramihin, ano ang mas gusto mo? Hatiin natin kasi mas madaling isulat sa pisara ng ganito. Hatiin natin sa minus 1 at dito magkakaroon ng minus 1, di ba? May nangyayari sa atin na ganito. Dito nakakuha tayo ng positibong x dahil minus sa minus ay nagiging plus x at dito naman negatibong minus 43. Ayan ang sagot. Kung hindi mo alam ang panuntunang ito, mag-iiwan ako ng link sa description ng video. Sa susunod na halimbawa, mayroon tayong 4 na termino dito, di ba? At pwede nating ilipat lahat ng x sa isang panig at lahat ng numero sa kabila. Gusto mo ba ang ideyang ito? 0, 8. Kaya, hayaan ninyong hatiin ko ito ng ganito. 0, 8x plus, oo, kasi kapag inilipat natin ang minus dito, nagiging plus, isang ika-6 na x ay katumbas ng 14, di ba? Pero kapag inilipat natin sa kabilang panig, nagiging minus 14, minus plus 2, dahil may 2 tayo sa panig na ito. Kaya, ano ang nakukuha natin? Hayaan mo akong magsulat sa ibaba para mabura ko ito mamaya. Ayos ba? 0, 8 plus, isang ika-6, magkano ang sagot? 2, 2.4 na ika-10, x equals. Dito may minus 14 o plus 2, kaya minus 12, x equals. Una, hatiin natin minus 12 sa 2.4 na ika-10. Una, magkakaroon tayo ng negatibong numero. Isang negatibong numero. Ayos? Magiging 5. Burahin ko para malutas itong halimbawa. Ano ang nakukuha natin dito? Interesanting halimbawa ito, medyo kakaiba. Meron na naman tayong mga 0 dito. X minus 4x ay pwedeng pasimplihin, di ba? Kasi kung may 5 minus 4x tayo, kailangan nating ilipat ang 4x sa isang panig, 5 sa kabila, tapos mag-compute. Ito ay mga termino na pwedeng pasimplihin. Kaya ang x minus 4x ay magiging minus 3x sa katumbas ng 0.
Anong numero ang kailangan i-multiply sa minus 3 para makakuha ng 0? Siyempre, 0. Ang tanging tamang sagot. Susunod na halimbawa, 14 at dito may 19. Tama? Ilipat natin lahat sa isang direksyon. Ilipat natin ang x sa kaliwa at ang mga numero sa kanan. Maganda ba ang ideyang ito? Kaya ilipat natin dito. Hindi na tayo minus 11x, kundi 11x minus x equals. Dito, iniwan natin ang 19 sa panig na ito at ang 14 ay nagbago ng sign, minus 14. So ano ang nakuha natin dito? 11x minus x ay equals minus 1x. Tama? 10x, dahil 11 minus 1 ay 10, equals 19 minus 14. Magkano ito? 5. Tama? Positibong numero. X ay equals 5 hati sa 10 equals 1/2. Tama? O 0.5 na positibong numero. Kung sinulat mo ulit ang sagot, burahin ko na lang. Sige, mabuti. Ngayon, ano meron tayo dito? Mga fraction? Oo. Mga karaniwan lang? Sige, x? Oo, dito ilalagay. X ay isang ikalawa hatiin. Para hindi gumuhit ng malalaking fraction, hatiin sa 2/7. 2/7. Kaya, baligtarin ang pangalawang fraction, guhit ng mahabang linya, 1/2 na nanatili, tapos multiply. Tama? 7, denominator na pupunta sa numerator, at numerator na pupunta sa denominator. Kaya 7 na. Tama? 1 times 7 ay 7, 2 times 2 ay 4. Kunin natin ang buong bahagi kasi mas malaki ang numerator kaysa denominator. Ano ang buong bahagi natin? Isa lang naman, di ba? At ano ang natitira dito? Kaya, 4 ay katumbas ng 4 na ika-4 ay isang buong bahagi. 7 minus 4 magkano? 3 ika-4. At ano ito? Pareho lang ito ng 1.75. Sige, burahin ko ito para walang makagambala at gawin natin ang ikalawang huling halimbawa. At ang huling halimbawa ay pinakamahirap, kaya manatili kayo. Ito ay isang hamon para sa inyo. Ilipat natin ang lahat ng x sa isang bahagi. Sabihin natin meron tayong... Hayaan mo akong iguhit ito ng ganito. 7x. Inilipat ang minus 4 na x na may plus sign, plus 4 na x. Sa kaliwa, oo. Nalipat na ba? Ngayon, ilipat natin sa kanan. May 2 na tayo roon, at dito minus 10 ay nagiging plus 10. Ito ay 7x plus 4 na x. Magkano ba yan? 11x. Tama? Pinagsama natin ng 7 at 4, kaya dito ay 12. Okay? Kaya x ay equal sa 12 na hinati sa 11. Pwede nating kunin ang buong bilang dahil mas malaki ang numerator kaysa denominator. 1, 1 at ika-11. Tingnan mo, sumulat ako ng napakahaba na linear equation. Simplifikahin muna natin ito, syempre. Kailangan nating buksan muna ang mga bracket, tapos ilipat ang x sa isang bahagi, ang mga numero sa isa pa, at subukan lutasin. Sige, simulan natin. So, positibo ito, tama? Walang minus dito, kaya isulat lang 0.5x plus 1.2. Mabuti. Ngayon, sa ikalawang panaklong, kailangan nating baguhin ang mga sign ng bawat term. Ang una natin ay positibo, kaya isusulat natin minus 3.6, di ba? Binabago natin ang sign. Dito, minus sa minus ay nagiging plus 4.5, di ba? Mabuti. Ngayon, ilagay ang equal sign, buksan ang unang bracket. 4.8 minus 0.3x. Pareho lang dito dahil wala tayong kailangang baguhin. May plus dito, kaya wala nang kailangang baguhin. Plus 10.5x at plus 0.6. Sige, pagsimplihin muna natin ang bawat parte, di ba? Tapos, babaguhin na natin para hindi may lipat ang mahahabang terms sa ibang parte. So, meron tayo dito. Hayaan nyo akong markahan ng blue, x, 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 x. Diba? Ibig sabihin, 0, 5x plus 4 at kalahating x ay magkano? 5x.
Isang buo, 2 ikasampu minus 3 buo, 6 ay ilan? Una, magkakaroon tayo ng negatibong numero, di ba? Dahil 3 buo, 6 ay talagang mas malaki. Minus 2 buo, 4 Sige, ngayon dito sa bahaging ito, 10 x minus 0 buo, 3 x. Magkano ang nakukuha natin? Kailangan ibawas, di ba? 10 buo, 2 x. At ngayon, mga numero lang. 4.8 plus 0 buo, 6 di ba? Magkano ang lalabas? Plus 5 buo, 4 Simple. Sige, ngayon kailangan natin, ulitin natin itong mga x. Ilipat natin lahat, ganito. X sa isang panig at mga numero sa kabila. Pero dahil mas marami tayong x dito, 10 kaysa 5, ilipat natin ang x sa kanan at numero sa kaliwa. Kaya ang numero natin ay minus 2 buo, 4 at dito minus 5 buo, 4 Dito, may plus sign tayo, inilipat sa kabilang bahagi, naging minus sign. Katumbas ng 10 buo, 2 ng x minus 5x, tama? Dahil ang 5x natin ay positibo dati, ngayon ay naging negatibo. Sige, magaling, minus at minus pa rin. Magkakaroon tayo ng malaking negatibong numero dito. Ito ay magiging minus 7 at 8 pagkatapos ng kuwit. Katumbas, at dito, 10 kuwit 2 minus 5, magkano ito? 5 at 2x. Sige, magaling. Una, pakiramdam ko na dito ang x natin ay magiging negatibo. Minus 7 buo, 8 at 5 kuwit 2. Siyempre, magiging negatibo ito. Hatiin sa 5 kuwit 2, minus 1.5. Sige, magaling. Kung nalutas mo ang linear equation na ito at nakakuha ng minus 1.5, mag-like ka. Napakahusay ninyo. Para sa inyo, naghanda ako ng di pangkaraniwang equation na may kakaibang solusyon. Kaya, buksan muna natin ang mga panaklong sa unang pagpipilian dahil simple lang ito. 6 na beses isa ay 6, plus 6 na beses 5x ay 30x, dito 5 beses isa ay 5, plus 5 beses 6, pareho lang. Oo, 30x. Ano ang nakukuha natin? Dito 6 plus 30x, dito 5 plus 30x. Siyempre, hindi ito pareho, hindi sila magkatulad, kaya dito wala tayong ugat. Walang ugat. Ano ang mangyayari sa susunod na equation? Buksan din natin ang mga bracket sa parehong paraan. Kaya dito may 3y plus y, oo, dito binubuksan natin, minus 2, at dito 2 beses 2y, ay 4 na y. 2 beses minus 1 minus 2. Sige, ilipat natin lahat ng y dito. 3y plus i minus 4 na y ay katumbas ng 2, di ba? Dito 2 minus 2, di ba? Ilipat natin. Ano ang nakukuha natin? Una, dito magkakaroon tayo ng 4 na y minus 4 na y. Kaya 0y ay katumbas ng 0. Ang sagot dito ay pwedeng ilagay ang kahit anong numero sa y at magkakaroon ng ugat. Ibig sabihin, 5, 6, kahit anong numero pwede mong ilagay, pwede mong i-multiply ang 6 sa 0, magiging 0, o kahit minus 15, o anumang kakaibang fraction. Pero laging magiging 0, kaya maraming posibleng numero. Ibig sabihin, kahit anong numero ay ugat. Maging masaya kayong lahat. Paalam, paalam.